Ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano mag-divide. But before that, kailangan muna nating alamin kung ano ang mga parts ng division. For example, ito, 105 divided by 8 is equal to 13, remainder 1. So itong 105 na nasa loob ng parang kahon, ang tawag dito ay dividend. At ito namang number sa labas ng parang kahon, ang tawag nito ay divisor. At ang sagot naman, ang tawag nito ay quotient. At itong number sa baba na natira, ang tawag nito ay remainder. So, ayan. So, again, 105 divided by 8 is equal to 13, remainder 1. So, ang tawag sa 105 or sa number sa loob ng parang kahon ay dividend. Ang tawag sa number na nasa labas, divisor. At ang tawag sa sagot, quotient. At ang natira, remainder. 13, remainder 1. Ito. Pero before ka matutong mag-divide, kailangan alam mo din ang multiplication, addition, and subtraction. So, dapat marunong ka ding mag-multiply, mag-add, at mag-subtract. So, again, the parts of division are dividend, divisor, quotient, and remainder. For example, ito, 9,864 divided by 9. Titingin tayo dito sa labas or sa divisor. 1 digit only. So, dito tayo sa 1 digit only. So, 9 divided by 9, pwede. 9 divided by 9 is 1. Ilagay natin ibabaw sa 9. Tapos, imumultiply natin ito. 1 times 9. So, 1 times 9 is 9. Then, isubtract natin. 9 minus 9 is 0. So, kapag nasa pinaka-left na at ang answer ay 0, pwede nang hindi ilagay ang 0. Pero kung gusto mong ilagay, sige ilagay natin para mas maintindihan. So again, 9 minus 9 is 0. And then, i-divide natin ito. Yan. 0 divided by 9 cannot be. So, ang gagawin natin, borrow tayo sa katabing number. So, bring down 8. 8 divided by 9, ayan. 8 divided by 9 cannot be. So, reminder lang, kapag nakaborrow na kayo at naka-bring down, meaning hindi na kayo pwede maka-bring down ulit kapag hindi pwede. Tulad nito, 8 divided by 9 cannot be. So, meaning once lang tayo pwede maka-borrow at maka-bring down. So, kapag hindi pa rin pwede at naka-borrow ka na at naka-bring down, ang answer ay 0. 8 divided by 9 cannot be, so ang answer ay 0. Ilagay ibabaw sa 8 and then 0 times 9, 0, then minus 8 minus 0 is 8. And then i-divide natin, 8 divided by 9 cannot be pa rin. So borrow tayo, bring down 6. So 86 divided by 9 pwede na. So, ano ang number na kapag isulat natin or ilagay natin dito, kapag minultiply natin sa 9, ang sagot ay exact 86 or nearest 86, pero hindi lalagpas sa 86. So, for example, 7. 7 times 9, 63. So, nearest na ba ang 63 sa 86? Mag-try pa tayo ng ibang sagot. So, for example, 8. 8 times 9 is 72. Nearest na ba ang 72 sa 86?
na hindi lalagpas? So, for example, 9. 9 times 9 is 81. So, ano ang pinaka-nearest na answer? 81. Kasi kapag 9 times 10, hindi na pwede. So, 9. 9 times 9, 81. The nearest answer is 81, which is 86 divided by 9 is 9. 9 times 9, 81. Then, subtract. 6 minus 1 is 5. 8 minus 8, 0. So, ang sabi ko kanina, kapag ang answer ay 0 at nasa pinaka-left na at wala ng next number, pwede nang hindi ilagay ang 0. Just imagine na mayroon niyang 0. So, again, 86 minus 81 is 5. Then, 5 divided by 9 cannot be. So, borrow 4, bring down 4. 54 divided by 9. So, ano ang answer or ano ang ilalagay natin dito na kapag minultiply natin sa 9, ang sagot ay exact 54 or nearest sa 54 na hindi lalagpas sa 54. So, 54 divided by 9 mayroong exact answer, which is 6. 6 times 9 is 54. Then, subtract natin. 54 minus 54 is 0. So, ang sagot pala sa 9,864 divided by 9 is 1,096. So, ito yung quotient. Ito yung dividend. At ito naman ang divisor. At ito ang remainder. So, walang remainder kasi 0. 0 ang remainder. So, paano natin malalaman kung ang ating sagot ay tama? Paano natin malalaman na ang 1,096 ay tama? So, i-check natin. Dito tayo, checking. So, ang gagawin natin, i-multiply natin ang quotient sa divisor. So, ang checking, quotient times divisor. Kapag ang sagot natin ay ang dividend, meaning tama ang ating sagot na 1,096. So, dito tayo. Quotient, 1,096 times divisor, 9. 9 times 6, 54. Carry 5, bring down 4. 9 times 9, 81, plus 5, 86. Carry 8, bring down 6. 9 times 0, 0, plus 8, 8. 9 times 1, 9. So, ang sagot is 9,864. So, tingnan nyo. Ayan. So, nag-match sila. Ibig sabihin, ang sagot natin na 1,096 is check. So, kapag nag-checking tayo sa quotient at divisor at ang sagot ay ang dividend, meaning tama ang iyong sagot. Pero pag hindi match, meaning wrong ang iyong sagot. Another example, 5,431 divided by 7. Again, ang divisor, 1 digit only. So, dito tayo, 1 digit. 5 divided by 7 cannot be. So, kapag hindi pwede, borrow tayo sa katabi. So, ang 5 magiging 54. 54 divided by 7, pwede na. So, ano ang answer na kapag minultiply natin sa 7, ang answer ay exact 54 or nearest 54 na hindi lalagpas sa 54. So, 54 divided by 7 is, so for example, try natin 7. 7 times 7, 49. Nearest na ba ang 49 sa 54? O sige, try natin 8. 8 times 7, 56. So, ibig sabihin, lampas na. So, ano ang tamang sagot? So, 54 divided by 7 is 7. Tama. Ilagay natin ang 7 ibabaw sa 4 kasi 54 na tayo. And then, i-multiply natin. 7 times 7, 49. Then, isa-subtract natin. 4 minus 9 cannot be. So, borrow tayo sa 5.
Ang 5, baruhan natin ng 1, magiging 4. And then, ang 1 na binaro natin, ilagay natin sa tabi ng 4, ang 4 magiging 14. 14 minus 9, pwede na. So, 14 minus 9 is 5. Then, 4 minus 4 is 0. So, katulad ng sabi ko kanina, na kapag ang sagot ay 0 at nasa pinaka-left side na, at wala ng next na number na sasagutan, pwede nang hindi ilagay ang 0. Understandable na may 0 na yan. And then, dito tayo. 5 divided by 7. 5 divided by 7. So, cannot be kasi mas maliit ang 5 kaysa sa 7. So, ang gagawin natin, borrow tayo sa katabi, bring down 3. 53 divided by 7, pwede na. So, ano ang sagot na kapag minultiply natin sa 7, ang sagot ay exact 53 or nearest 53 na hindi lalagpas sa 53. So, for example, 7. 7 times 7, 49. So, hindi lampas. Try natin ang 8. 8 times 7, 56. So, lampas na. So, ang sagot pala is 7. 7 pa din. And then, 7 times 7, 49. Then, subtract. 3 minus 9 cannot be. Borrow sa 5, magiging 4. And then, ang 3 magiging 13. 13 minus 9 is 4. 4 minus 4 is 0. So, pwede nang hindi ilagay. Then, 4 divided by 7 cannot be. Borrow tayo, bring down 1. 41 divided by 7. So, ano ang number na kapag minultiply natin sa 7, ang sagot ay exact sa 41 or nearest 41 na hindi lalagpas sa 41. So, for example, 7. 7 times 7, 49. Lagpas. So, baba tayo. For example, 6. 6 times 7, 42. Lagpas pa din sa 41. So, hindi pwede. Ang hahanapin natin ay yung nearest na hindi lagpas. So, 6 times 7, 42. Lagpas. So, 5. 5 times 7, 35. So, ang sagot ay 5. 5 times 7, 35. Ayan. 1 minus 5 cannot be. Borrow, ang 4 magiging 3, ang 1 magiging 11. 11 minus 5 is 6. 3 minus 3 is 0. No need nang ilagay. So, ang answer pala sa 5,431 divided by 7 is 775, remainder 6. Let's check. Ito, quotient, dividend, then divisor. And remainder. So, checking tayo. Multiply the quotient and the divisor. So, the quotient is 775 times 7. So, tatandaan natin na kapag ang sagot natin dito ay ang dividend na 5,431, meaning ang sagot natin na 775 is correct. So, 775 times 7, 7 times 5, 35, carry 3, bring down 5. 7 times 7, 49, plus 3, 49 plus 3, 52. 7 times 7, 49, plus 5, 54. So, ayan. Tingnan nyo. 5,425, 5,431. Hindi nag-match. So, ano ang ibig sabihin yan? Mali ba ang ating sagot na 775? So, ang gagawin natin, dahil mayroon pa tayong remainder, i-add natin ang remainder dito. So, plus 6. Tandaan, kapag mayroong remainder, i-add dito kasi kasali yan.
So, 5 plus 6, 11. Carry 1, bring down 1. 1 plus 2, 3. Bring down 4, bring down 5. So, tingnan nyo. 5,431, 5,431. So, ibig sabihin, ang quotient natin na 775 is correct. Another example, 2 digits naman tayo sa divisor. Kanina, 1 digit lang. So, 2 digits naman tayo. 3,548 divided by 25. 1, 2. So, dito tayo. 1, 2. 35 divided by 25 is 1. Ilagay natin ibabaw sa 5. Then, 1 times 5, 5. 1 times 2, 2. Then, subtract. 5 minus 5, 0. 3 minus 2, 1. Then, i-divide natin ang 10 sa 25. 10 divided by 25 cannot be kasi mas maliit ang 10 kaysa sa 25. So, ang gagawin natin, borrow tayo sa next number, bring down 4. So, 104 divided by 25, pwede na. Kasi mas malaki na ang 104 kaysa sa 25. So, dito tayo, scratch natin dito sa gilid. So, 104 divided by 25. So, maghahanap tayo ng sagot na kapag minultiply natin sa 25, ang sagot ay exact 104 or nearest sa 104 pero hindi lalagpas sa 104. So, for example, try natin ang 3. 3 times 5, 15. 3 times 2, 6. Plus 1, 7. So, nearest na ba ang 75 sa 104? Hindi tayo sure. Try natin ang 4. 25 times 4. 4 times 5, 20. 4 times 2, 8. Plus 2, 10. Nearest na ba ang 100 sa 104? Na hindi lalagpas sa 104? So, parang pinaka-nearest na siya, ano? Pero try natin ang 5 para sure ang sagot. 5 times 5, 25. 5 times 2, 10. Plus 2, 12. So, 125. So, 104, so lagpas na. Pero ang hinahanap natin ay nearest sa 104, pero di lalagpas sa 104. So, ang sagot is 4. Ito. So, 104 divided by 25 is 4. Then, 4 times 5, 20. Carry 2, bring down 0. 4 times 2, 8. Plus 2, 10. Then, subtract. 4 minus 0, 4. 0 minus 0, 0. 1 minus 1, 0. So, no need nang ilagay ang 0 kasi wala na namang next na number na sasagutan. Then, i-divide natin ang 4 sa 25. 4 divided by 25 cannot be kasi mas maliit ang 4 kaysa sa 25. So, borrow tayo, bring down 8. 48 divided by 25, pwede na. So, maghahanap tayo dito ng sagot na hindi lalagpas sa 48. So, 3, 75, lagpas na. So, try natin dito. 25 times 2. 5 times 2, 10. 2 times 2, 4. Plus 1, 5. So, 50. Lagpas pa rin sa 48. So, ibig sabihin, ang sagot is 1 lang. 1 only. So, 48 divided by 25 is 1. Kasi pag 2, 50 na. So, lagpas na sa 48. Ang hinahanap natin, nearest sa 48 pero hindi lalagpas sa 48. So, ang sagot is 1. 48 divided by 25 is 1. 1 times 5, 5. 1 times 2, 2. Then, subtract. 8 minus 5, 3. 4 minus 2, 2. So, 3,548 divided by 25 is 141, remainder 23. Ayan. So, remainder yan. Ito ang quotient.
Ito ang divisor at ito ang dividend. Let's check para malaman natin kung ang sagot ba natin na 141 remainder 23 ay tama. Ang checking, i-multiply natin ang quotient sa divisor. Let's check. Multiply quotient to the divisor. 141 times 25. 5 times 1, 5. 5 times 4, 20. Carry 2, bring down 0. 5 times 1, 5, plus 2, 7. 2 times 1, 2. 2 times 4, 8. 2 times 1, 2. Then add. Bring down 5, 0 plus 2, 2. 7 plus 8, 15. Carry 1, bring down 5. 1 plus 2, 3. So, tingnan nyo, 3,525 match ba sa ating dividend na 3,548? So, hindi. Di ba ang sabi ko kanina, dapat mag-match ang ating sagot sa dividend. Pero, hindi pa tayo tapos. Meron tayong remainder. Ayan o, remainder. Ang ibig sabihin, i-add natin ang remainder kasi kasali yan. 5 plus 3, 8. 2 plus 2, 4. Bring down 5. Bring down 3. So, ang sagot, 3,548. At ang dividend natin ay 3,548. So, meaning, match sila. So, ibig sabihin, ang ating sagot na 141, remainder 23 is check. Dito naman tayo sa ating last example. 54,965 divided by 210. So, ang divisor natin ay 3 digits. 1, 2, 3. So, count din tayo ng 3 sa ating dividend. 1, 2, 3. So, 549 divided by 210. So, dito ang scratch natin sa gilid. So, maghahanap tayo ng sagot na kapag minultiply natin sa 210 na ang sagot ay exact 549 or nearest 549 pero hindi lalagpas sa 549. Try natin ang 210 times 2. 2 times 0, 0. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. Nearest na ba ang 420 sa 549 na hindi lagpas? Di tayo sure, so try natin ang next sa 2, which is 3. 210 times 3. 3 times 0, 0. 3 times 1, 3. 3 times 2, 6. So kapag 3 ang ating ilagay dito na sagot, lagpas na. So ibig sabihin, ang sagot ay 2. So 549 divided by 210 is 2. Dito natin ilagay ibabaw sa 9. Kasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, so 549. So again, 549 divided by 210 is 2. 2 times 0, so multiply. 2 times 0 is 0. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. Then subtract. 9 minus 0, 9. 4 minus 2, 2. 5 minus 4, 1. Then, i-divide natin. 129 divided by 210. Hindi pwede kasi mas maliit ang 129 kaysa sa 210. So, bring down 6. Borrow tayo. Bring down 6. So, 1,296 divided by 210. Kapag 3, 630 lang. So, up tayo. Try natin ang 4. 4 times 0, 0. 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. Medyo malayo pa. Try natin ang 5. 5 times 0, 0. 5 times 1, 5. 5 times 2, 10. Nearest na ba ang 1,050 sa 1,296? Di natin sure. Try natin ang 6. 210 times 6. 6 times 0, 6 times 1, 6 times 2. So, 1,260. Ayan, nearest na ba ang 1,260 sa 1,296? Try natin ang 7. 210 times 7.
7 times 0, 7 times 1, 7 times 2. So, lagpas na. So, ibig sabihin ang sagot ay 6. Kasi kung 7 ang ating isasagot, 1,470 na. Lagpas na sa 1,296. Kapag 6 ang ating isagot, ang sagot ay 1,260. So, nearest sa 1,296 na hindi lagpas. So, ibig sabihin, 1,296 divided by 210 is 6. 6 times 0, 0. 6 times 1, 6. 6 times 2, 12. Then, subtract. 6 minus 0, 6. 9 minus 6, 3. Then, 12 minus 12, 0. No need nang ilagay ang 0. Then, divide natin. 36 divided by 210 cannot be. Borrow, bring down 5. So, maghanap tayo dito sa ating scratch ng exact 365 or nearest sa 365 pero hindi lagpas. Kapag 2, ang sagot ay 420. So, meaning lagpas na. Ibig sabihin ang sagot ay 1. 1 times 210 is 210. Pwede din ganito, 1 times 0, 0, 1 times 1, 1, 1 times 2, 2. Then, subtract. 5 minus 0, 5, 6 minus 1, 5, 3 minus 2, 1. So, remainder, 155. Checking tayo. Ang checking, quotient times divisor. Ang quotient, 261. Then, divisor, 210. 0 times 1, 0. 0 times 6, 0. 0 times 2, 0. 1 times 1, 1. 1 times 6, 6. 1 times 2, 2. 2 times 1, 2. 2 times 6, 12. Carry 1, bring down 2. 2 times 2, 4. Plus 1, 5. Then add. Bring down 0. 0 plus 1, 1. 0 plus 6, 6. Plus 2, 8. 2 plus 2, 4. Bring down 5. So, ang sagot, 54,810. Pero, kailangan mag-match sila sa dividend. Bakit hindi sila match? Kasi, mayroong pang remainder. Yan o. So, ang gagawin natin sa remainder ay i-add natin dito. So, 54,810 plus 155. 0 plus 5, 5. 1 plus 5, 6. 8 plus 1, 9. Bring down 4. Bring down 5. So, ang sagot, 54,965. Tingnan nyo. Nag-match ang ating sagot sa ating dividend. So, ibig sabihin, ang ating sagot na 261 remainder 155 is tama.